Habang nakatingin ang bida sa kanyang sistema, hindi pa rin malinaw sa kanya kung paano eksaktong ina-upgrade ang mga guidance technique. Sinubukan niyang gamitin ang martial value, tulad ng ginagawa niya sa ibang kasanayan, ngunit agad na lumitaw ang isang babala, kulang ang kanyang martial value. Dahil dito, napagpasyahan niyang ipagpaliban muna ang usaping iyon. Mas mainam munang mag-cultivate at aralin ang lahat ng guidance technique, at saka na lang siya maghahanap ng paraan upang kumita ng mas maraming martial value. Dahil doon, nagsimula siyang mag-cultivate. Sabay-sabay niyang pinag-aralan ang lahat ng guidance technique, at agad na naglabas ng matinding, nag-aapoy na aura ang kanyang buong katawan. Makalipas ang ilang oras, ang Thunder Guidance Technique, Water Marsh Guidance Technique, Thick Earth Guidance Technique, at Spirit Wind Guidance Technique ay pawang umabot na sa unang antas. Sa loob ng kanyang katawan, 7 magkakaibang anyo ng spiritual ki ang sabay-sabay na umiiral, ngunit malinaw na nagtataboy ang mga ito sa isa't isa. Doon niya naunawaan ang sinabi noon ni President Wu, na may mga henyo sa nakaraan na nag-aral ng 7 magkakaibang teknik ngunit nanatiling tier isang martial artist sa loob ng maraming dekada. Habang nag-aapoy ang enerhiya sa kanyang buong katawan, halos magnitngit siya sa sakit. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang balat at bumuhos ang pawis. Kahit sabay-sabay na naroon ang 7 uri ng espiritual na kapangyarihan, isa lamang ang maaari niyang gamitin sa isang pagkakataon. Kapag sinubukan niyang gamitin ang pangalawa, agad na nagbabanggaan ang dalawang attribute, marahas na nagkakansela sa isa't isa hanggang tuluyang maglaho. Mula sa kanyang palad, lumabas ang naglalagablab na pulang apoy. Ngunit ilang sandali lang, bigla itong sumabog at naglaho. Nang muli niyang ituon ang pansin sa kanyang kamay, naglabas naman ito ng enerhiyang may halong kidlat. Napaisip siya, kung tutuusin, magkalapit ang likas na katangian ng kidlat at apoy. Totoo bang imposible silang pagsamahin? Sinubukan niya, ngunit muling sumabog ang enerhiya at naglaho. Napamura siya, ngunit hindi sumuko. Paulit-ulit niyang inulit ang proseso hanggang sa inabot na siya ng madaling araw. Halos hinggilan na siya at pawis na pawis, nanginginig na ang kanyang mga kamay, ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagsasanay. Muling lumabas ang enerhiya ng kidlat, at muli niyang pinilit na ipagsanib ito sa apoy. Isang malakas na pagbuga ng enerhiya ang kumalat sa paligid, kasabay ng kanyang sigaw ng utos. At sa wakas, nagtagumpay siya. Matapos ang buong gabing pagsubok, tuluyan niyang nagawang pag-isahin ang kidlat at apoy. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang napagpasyahang subukan ito sa aktwal na pagsusukat at dumiretso palabas. Nalipat ang eksena sa martial arts square ng Star City. Sinadya niyang gumamit ng Tier 3 combat power tester, dahil ayaw na niyang maulit ang nangyari noon kung saan nasira niya ang makina. Sa nakaraan, gamit lamang ang 50% ng kanyang lakas, umabot na siya sa 3,000 combat power. Ngayon, nagpasya siyang 30% lamang ang gagamitin. Nang pakawalan niya ang malakas na suntok, laking gulat niya nang makita ang resulta, lumagpas agad sa 2,300 ang puntos. Ayon sa kanyang tansya, dapat ay nasa bandang 1,800 lamang iyon, ngunit tumaas ito ng halos 500. Kung ang purong lakas ng kidlat ay ganito na, paano pa kaya kung pagsasamahin niya ang kidlat at apoy? Muling nagtipon ng enerhiya ang kanyang kamay. Nang bitawan niya ang suntok, isang malakas na impact ang yumanig sa tester. Muling umakyat ang numero, lampas 3,000. Hindi niya napigil ang mapangiti habang pinagmamasdan ang kanyang palad. Sa pinagsamang Thunderfire attribute at lakas ng kanyang pisikal na katawan, 30% pa lang ng kanyang lakas ay lampas na sa isang high-stage tier isang martial artist. Ngunit ang kanyang vitality ay nasa 123 pa lamang. Para sa kanya, napakadelikado ng potensyal na iyon. 2 attribute pa lang ang pinagsasama niya, paano pa kaya kung 7? Habang tinatitigan ang naglalagablab na apoy at kumikislap na kidlat sa kanyang palad, napagpasyahan niyang bumalik. Determinado siyang subukang pagsamahin ang 3 attribute. Nalipat ang eksena sa rooftop ng kanilang bahay. Makikitang nakahiga siya roon, walang suot na damit pang itaas, matapos ang paulit-ulit at mabigat na pagsasanay.
Habang sinusuri ang kanyang sistema, napagtanto niya kung gaano kahirap pagsamahin ang tatlong attribute, ilang ulit itong mas mahirap kaysa sa dalawa. Kahit ilang beses niyang inayos at pinagsama ang 7 attribute, wala pa ring malinaw na progreso. Doon niya naisip na baka kailangan muna niyang itaas ang antas ng kanyang mga guidance technique. Sinuri niyang muli ang interface, lahat ng ito ay nasa level 1 pa rin. Ngunit kinabukasan na ang monthly exam. Kailangan muna niyang mag-ipon ng mas maraming martial value. Kinabukasan, sa Star City No. 1 High School, nagtipon ang mga estudyante. Inanunsyo ng principal na magiging iba ang pagsusulit ngayong araw. Dahil sa tensyon sa mga frontline, magtatayo ng taunang training camp upang pumili ng mga henyo para sa mesensinang pagsasanay. Ang training camp ay may napakaraming resources, martial arts, skills, at maging grandmasters bilang instructor. Ang top 3 sa pagsusulit na ito ang makakapasok sa training camp ng Star City. Sumabog ang sigawan ng mga estudyante sa tuwa. Training camp ng mga henyo iyon. May nagsabi pang ang instructor ay tier 7 grandmaster, isang bagay na halos hindi ka panipaniwala, lalo na't ang principal mismo ay nasa tier 3 pa lamang. Dahil dito, nag-alab ang ambisyon ng maraming estudyante. Samantala, napaisip ang bida sa sinabi ng principal. Ibig sabihin, top 3 lamang ang may spot. Hindi sapat ang basta makakuha ng mataas na ranggo. Mula sa kanyang likuran, lumapit ang kanyang kaibigan at ibinalitang sina Chen Shan at Li Tu ay kapwa naging tier 1 martial artist na. Marami rin ang nakaabot sa basic level ng Thunder Rush Fist. 10 araw daw siyang hindi pumasok, at sa panahong iyon ay may mga agad na nag-breakthrough. May balita ring binigyan ng principal ng espesyal na pagsasanay ang mga talentado. Umaabot na raw sa mahigit 100 vitality sina Chen Shan at Li Tu, at 3 beses nang umalangaw ang kanilang Thunder Rush piece. Mayabang na sinabi ni Chen Shan kay Li Tu na ipapakita niya kung sino ang tunay na pinakamahusay. Hindi naman nagpahuli si Li Tu at sinabing kapag binugbog niya ito at humandusay sa lupa, sana'y ganoon pa rin ang kumpiyansa nito. Habang bumababa ang principal sa entablado, sinalubong siya ng isang instructor na nagtatanong kung natagpuan na ba nila ang henyo na may 9 Echo Thunder Rush Fist. Sumagot ang principal na hinanap na niya ito sa lahat ng dako nitong mga nakaraang araw, at sa palagay niya, hindi estudyante ng No. 1 High School ang taong iyon. Ngunit biglang natigil ang kanilang usapan ng may paparating na grupo. Ang lalaking nasa gitna ay nagsalita ng may pang-aasar. Tinatanong kung bakit parang iniwan daw ng asawa ang principal. Ang dumating ay si Jiang Ming. Napakunot-noo ang principal at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa kanyang eskwelahan. Sumagot si Jiang Ming na tila hindi raw maganda ang kalidad ng mga estudyante ngayong taon. May dala siyang 2 disipulo at pabirong nagtanong kung maaari bang magpadala ng kanilang first place students para mag-sparring matapos ang monthly exam. Napamura ang principal sa isip, malinaw na nais lamang siyang ipahiya. Ngunit kung tatanggi siya, para na rin niyang inamin na walang disenteng talento ang paaralan. Bago pa siya makasagot, idinagdag ni Jiang Ming na maiintindihan daw niya kung tatanggi ang principal, dahil mukhang mahihina nga ang mga estudyante nito. Dahil dito, nagalit ang instructor sa tabi ng principal at tinanong kung naghahanap ba ito ng gulo. Ngunit naputol ang usapan ng may bamulong kay Jiang Ming at itinuro ang bida. Agad niyang hinanap ito at nakita ang binata na nakangiting nakatayo sa hanay ng mga estudyante. Sa mata ni Jiang Ming, isa itong munting halimaw. Napagtanto niyang taga No. 1 High School pala ang batang ito. Napamura siya sa isip at sinenyasan ang kanyang 2 disipulo. Alam niyang kung ipapaharap niya ang mga ito sa bida, siguradong matatalo lamang sila. Sa halip na mapahiya, nagpasya silang umatras. Kaya sinabi ni Jiang Ming sa principal na nagbibiro lamang siya, wala raw talagang kompetisyon. Pabiro pa niyang sinabi na paano raw ikukumpara ang 2 basurang disipulo niya sa mga estudyante ng principal. Agad namang sumang-ayon ang kanyang mga disipulo at nagpanggap na susuko na sila. Lalong nagngit-ngit sa galit ang principal at ang instructor. Hindi nagtagal, nagsimula na ang kompetisyon.
Inanunsyo ang unang laban, number 665, Cheng Pang, laban kay number 666, Su Hong, ang bida. Habang nasa gitna ng entablado ang dalawa, nag-aalala ang kaibigan ng bida. Ang kalaban nito ay isang quasi-martial artist, kilalang napakalakas. Ang guro na nasa tabi nito ay sumigaw sa bida, pinapayuhan itong huwag pilitin, hindi raw sulit kung masasaktan lang siya. Bago magsimula ang laban, mayabang na tinanong ni Cheng Pang kung ang bida ba ang babagsak o siya ang magpapabagsak dito. Ngunit sa isang iglap, nawala ang bida sa kanyang harapan. Kasunod nito, bigla siyang lumitaw sa likod ni Cheng Pang. Sa isang kamay, binuhat niya ito at malakas na inihampas sa sahig. Tumahimik ang paligid. Gulat na gulat ang kaibigan ng bida at pati ang gurong nanunood. Napamura pa sila sa gulat. Hindi nila maisip kung kailan naging ganoon kalakas ang bida. Sa isang galaw lang, instant defeat ang isang quasi-martial artist. Habang humuhupa ang alikabok, nakatayo ang bida sa gitna ng entablado. Seryoso ang ekspresyon, at malamig ang tingin. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.